Supalpalin po natin mga kababayan ang ginawang panggagaslight or paninise ng DDS na ito sa ating mga Pilipino sa kasalanang sila naman po talaga ang may gawa or may pakana na nagresulta sa pagkakabilanggo ni Duterte sa ICC. Ang video po na mapapanood natin ay galing sa ibang platform, nakita ko lamang po ito at hinati ko po sa tatlo upang mabigyan po natin ng maayos na reaksyon. So again, supalpalin po natin ang ginawang panggagaslight at paninise ng DDS na ito sa ating mga Pilipino sa kasalanang sila naman po talaga ang sumuporta, sila naman po talaga ang nag-tolerate, in my opinion sila naman po talaga ang may kagagawan na nagresulta po no kaya nakulong si Duterte sa ICC. Pakinggan po natin. Kaya hindi natin itong pwedeng iwanan si Digong. Dahil tayo ang may kagagawan kung bakit si Digong ginawa niya ang kanyang ginawa. We needed him to resolve that crisis for us. He did it. And he said na he doesn't care if he's going to rot in hell. We rewarded him with a mandate, overwhelming mandate. Kaya huwag tayong mapagod. Dahil it is not Digong who is on trial. It is the Filipino people who is on trial. So yan po yung unang bahagi mga kababayan. Narinig nyo naman po no? Sa pagkakaunawa ko po, tayo po ang sinisisi niya. Ang sabi niya, tayo daw ang dahilan kung bakit ginawa ni Digong yung ginawa niya. Una sa lahat, dun sa sinabi niyang non-verbatim, na tayo ang dahilan kung bakit ginawa ni Digong yung ginawa niya, doon pa lang may pag-amin na siya. May admission na silang ginagawa na may ginawa si Digong. Regardless kung tama o mali yan, legal or illegal man yung ginawa ni Digong, may inamin siya, inadmit niya na may ginawa si Digong at sinasabi niya tayo daw po yung dahilan, no? So, ayun mga kababayan, doon pa lang may admission na, no? May admission na may ginawa si Digong regardless kung legal or illegal. Pero ang kapal naman ng mukha nyo para sabihin na tayo mga Pilipino ang nasa trial kapag si Digong po ay tinrial. Yun po kasi yung pagkakaunawa ko na sinasabi niya eh. At ang kapal din naman ng mukha nyo para sabihin na tayo ang may kagagawan. Kaya ginawa ni Digong yung ginawa niya regardless legal man or illegal. No? Mali, hindi tayo, wag nyo kaming isama. Ang sabihin mo, Sasot, ay mga DDS lamang. Kayo lamang mga DDS ang dahilan kung bakit ginawa ni Duterte yung ginawa niya. Dahil in the first place, kayo ang sumuporta sa kanya nung nangako siya ng 3 to 6 months. Nung nangako siya na uubusin niya ang kriminalidad sa loob ng 3 to 6 months. Kayo lang mga DDS ang sumuporta. Kayo lang ang niniwala sa overconfident na pangakong iyon na hindi naman natupad. Kahit siya mismo, sinabi niya na hindi niya kaya ng 3 to 6 months. Kayo lang ang nagparamdam sa kanya na natutuwa kayo sa pangako niyang 3 to 6 months at war on drugs kahit pa sandamakmak ang EGK na evident na may EGK. Kayo lang sumusuporta. Kayo lang din naman ang nagtatanggol kapag may mga tao nag-o-oppose at nagko-call out na out of hand na, out of control na ang war on drugs. Kayo rin ang talagang tagapagtanggol ng mga polis noon na nagkukumit ng EGK, especially nung nangyari kay Kian de los Santos yung nangyari sa kanya. Kitang-kita ko yung mga kakilala kong DDS, mga office mates ko, yung mga kaklase ko dati, mga kakilala ko, kung paano nila talagang sinabi na yan ay pusher, yan ay user nung pinatay po si Kian de los Santos para lamang maipagtanggol ang mga polis na pumaslang kay Kian at para lamang maipagtanggol ang war on drugs. Na kahit wala namang court decision, no? Na nagsasabing legit na user or pusher si Kian, kayo ang todo tanggol. Kayo ang nagparamdam kay Duterte na natutuwa kayo sa ginagawa niyang war on drugs policy kahit pa sandamakmak ang kapalpakan. Galit na galit nga kayo kay then VP Leni Robredo kapag ino-oppose niya yung ganong kadugong war on drugs. Tapos sasabihin nyo na tayo mga Pilipino ang itinatrial or nasa trial kapag tinrial si Duterte? Aba, isa kang malaking hangal. Hindi nyo kami dapat sinasama sa kalokohang ginawa nyo, sa kapalpakang ginawa nyo. Kayo ang nagparamdam kay Duterte from 2016 na todo suporta kayo dahil sa mga pangako niyang overconfident na talaga namang napaka-imposibleng mangyari 3 to 6 months, wipe out ang kriminalidad. Anong ginawang polisiya para mangyari yon? War on drugs. Na kahit mismong si Duterte umamin na meron siyang mga
kasalanan ng EGK at kahit mismong si Duterte umamin, failure ang war on drugs. Kaya naman hanggang ngayon, meron pa rin po, di ba? Kahit nung time ni Duterte, sandamakmak ang nakakapasok sa custom. Kaya ang kapal naman ng mukha nyo para sabihin tayo ang may kagagawan, tayo ang dahilan kung bakit ginawa ni Duterte ang ginawa niya, regardless kung tama or mali. Huwag nyo kaming idamay. Yung mga sarili nyo lang ang idamay nyo. Kayong mga DDS ang dahilan kung bakit nakulong si Duterte ngayon. Dahil kayo yung nagparamdam sa kanya na tama yung ginagawa niya kahit sandamakmak, kahit nakikita nyo na sandamakmak ang mali at ang kapalpakan. So, kayo lamang dapat ang magsisihan. Huwag nyo kaming isamang mga Pilipino at hindi kami kasama sa trial. Ang nasa trial lang kapag tinrial si Duterte ay mga DDS lamang. Huwag mong gamitin ang salitang Pilipino. Hindi nga kayo maka-Pilipino pagdating sa usaping West Philippine Sea. Hindi ba mga kababayan? Mas maka-China pa nga ang dating ng mga yan eh. Kaya hindi natin itong pwedeng iwanan si Digong. Dahil tayo ang may kagagawan kung bakit si Digong ginawa niya ang kanyang ginawa. We needed him to resolve that crisis for us. He did it. And he said na he doesn't care if he's going to rot in hell. We rewarded him with a mandate, overwhelming mandate. Kaya huwag tayong mapagod. Dahil it is not Digong who is on trial. It is the Filipino people who is on trial. Ayun mga kababayan, uulitin ko, may pag-amin, no? Na ginawa daw ni Digong yung ginawa niya dahil daw sa atin. Doon sa Blay, at talaga namang napakawalang hiya kung idadamay nyo kami, no? Ang kapal ng mukha nyo, ang kapal ng mukha mo, Sas, kung idadamay mo kami. Kayo lang ang dahilan. Kayo lang mga DDS. Hindi namin sinuportahan yung war on drugs ngayon na madugo at sandamakmakang EGK, no? Kaya wag nyo kaming dinadamay dyan. Sinasabi mo na niresolve ni Duterte yung krisis. Yan ang problema mga kababayan. Masyado kasi nilang binrand na krisis na ang nangyayari sa Pilipinas. At pinroject nila si Duterte bilang tagapaglinis, tagapagligtas. Pero hindi rin naman po nawala eh. Wala rin naman. Palpak din naman. Masyado niyong binrand ang Pilipinas bilang krisis na noong 2016 para hindi manalo si Mar Rojas. Para pumangit ang imahe ni Pinoy. Para pabanguhin si Duterte. Ayun, nagtagumpay naman kayo. Galit na galit ang mga tao noon kay Pinoy Aquino, hindi nanalo si Mar Rojas, lahat ng negative, lahat ng may mga fake news pa nga black propaganda laban sa LP at nabuo ang salitang dilawan para insultuhin ang mga supporter ni Pinoy. Para insultuhin sila Pinoy, nabuo ang salitang dilawan. Mga DDS ang nagpauso ng salitang dilawan, pati si Duterte. Narinig ko yan kay Duterte. So, sa madaling salita, binaran nilang krisis ang Pilipinas nung time ni Pinoy. Tapos, pinoreject nilang tagapagligtas, magaling, chess master, master tactician, matalino, makabansa, si Duterte. Kaya nanalo, nagtagumpay naman sila. Nasunod yung gusto nila. Kaso puro kapalpakan. Puro sandamakmak din naman ang korupsyon. Sandamakmak ang EGK sa war on drugs dahil sa kagustuhan nyo matupad ang 3 to 6 months. Anong resulta? Nakabilanggo ngayon si Duterte. Tapos ngayon, idadamay nyo kami sa kagagawan nyo, sa kalokohan nyo, sa kawalanghiyaan nyo. Abahoy, mahiya ka naman sasot. Tapos sasabihin mo mga Pilipino nasa trial kapag si Duterte ang tinrial, parang tayo ang tinrial. Abay, GA ka. Huwag mong idamay ang mga Pilipino. Ang sabihin mo mga DDS lamang. Yon ang katotohanan mga kababayan. Pakinggan po natin tong second part. We are an independent country. And the price of independence is solving your own problems by yourself. You don't need anyone, you don't need any help to fix it. Otherwise, if you keep on asking for help, you will be dependent on that help. We know all that. Independence means fixing your own problems. Kayong mga kakamping, you are immature. Why do you need foreigners to fix your own problem? Alam niyo kung bakit? Because a lot of you still live with your parents. A lot of you are still
on the leash of your own parents. You need others to fix your problem for you. Just like BBM. Who does BBM need in order to fix his problems? His wife. That's who you are. That's what we are. Now. Tignan niyo yung kawalang hiyaan ng taong ito, no? GA ka, sasot. Minaliit mo pa yung mga kakamping. Sabi mo, nakatira pa rin sa mga magulang nila. And then, minaliit mo rin si PBBM. Sabi mo, umaasa kay FL sa First Lady para isolve ang mga problema. Tignan mo yung kawalang hiyaan mo, minamaliit mo kami. Yan ang problema sa inyo. Mapangmaliit kayo. Una sa lahat, ang naratibo nyo noong 2022, kaming mga kakamping ay elitista, oligarko, mayayaman, mata pobre. Yan yung propaganda nyo noon para sirain ang mga kakamping Ang brand nyo sa mga kakamping, pinaroject nyo na mayayaman, sosyal, maaarte. Tapos ngayon, iba na. Nakikita sa magulang, umaasa sa magulang. Diba mga kababayan? Ganyan po ang style nito ni Sasot. No? Iniba na bigla. Bigla na ngayong umaasa lang sa magulang ang mga kakamping para lamang masuportahan yung naratibo niya na ang Pilipinas ay umaasa sa ibang bansa, sa ICC para isolve ang problema ni Duterte. Una sa lahat, no? Yung sinasabi mo yung problema namin mga kakamping ay hindi namin dapat inaasa sa ibang bansa. Julul, hindi problema ng mga kakamping yung problema ni Duterte. Problema nyo lamang yang mga DDS. Huwag nyong iba to sa amin yan. Hindi namin problema yan. Uulitin ko. Huwag nyong gamitin ang salitang mga Pilipino, tayo, at mga kakamping. Sinasabi ni Sasot na yung problema daw ng bansa natin, naming mga kakamping, ay hindi daw dapat inaasa sa ibang bansa. No? Yun po yung pagkakaunawa ko. Again, hindi problema ng mga kakamping or ng mga loyalists si Duterte. Problema lamang yan ng mga DDS. Si Duterte ay problema lamang ng mga DDS. No? And dahil civilized international community tayo, meron tayong ICC at sumali doon ng ICC. Ang sinasabi kasi nito, pag independent country ka, huwag mong hayaan ng ibang bansa na mag-solve ng problema natin bilang independent country. Ganyan po yung style niya, no? Pero hindi niya pinapaliwanag na ang Pilipinas ay miyembro ng ICC noon. Nung nag-commit ng mga EGK ang war on drugs ni Duterte. Miyembro tayo ng ICC. Kaya nga umalis si Duterte para makapagpatuloy siya sa kanyang war on drugs. At dahil alam niya na may mga mali na hindi naaayon sa batas, hindi naaayon sa international law, na nakukumit nung panahon ng war on drugs niya, kaya nga siya umalis Yun ang hindi sinasabi ni Sasot. Miyembro tayo ng ICC. Hindi lang ito basta ibinigay na natin yung ating soberanya or yung ating pagiging independent. Mali yun. Miyembro tayo ng ICC noon. At naayon sa Rome Statute, yung nangyari kay Duterte, yung pag-aresto sa kanya, kahit pa umalis na tayo sa ICC. At alam yun ni Sasot. Pero syempre, hindi niya sasabihin yun kasi hindi yung pabor sa kanila. Hindi pabor sa mga DDS at hindi pabor kay Duterte. So, uulitin ko. Nung 2022 election, sinasabi nyo ang makakamping, mayayaman, sosyal, elitista, mata pobre, yan ang black propaganda nyo sa mga kakamping. Noon. Tapos ngayon, sasabihin mo, makakamping, nakikitira lamang sa magulang, umaasa sa magulang. Diba, napakawalang hiya, napakawalang hiyang magbaliktad, mag-project, mag-angle, mag-gaslight, manise, para lamang masisi yung mga kakamping, ginawa ng kwento. Sa totoo lang po, yung mga kakamping nakakilala ko, may mga sariling negosyo, sariling bahay at lupa, may sariling kondo, may sariling sasakyan, nasa corporate Manila, may negosyo, may maayos na trabaho. Karamihan nasa upper middle class or upper class, no? Tapos ngayon, binabaliktad na ni Sasot na umaasa lamang daw sa mga magulang. Para lamang masuportahan yung narrative niya na ang Pilipinas ay umaasa sa ibang bansa para isolve ang problema. Yung mga problema daw ng mga kakamping, wag daw iasa sa ibang bansa para isolve. Julul, hindi namin problema si Duterte. Problema nyo lang si Duterte. Mga DDS lamang ang namomroblema para kay Duterte, para sa pamilyang Duterte. Huwag niyong idamay ang mga loyalists at ang mga kakamping. Kayo lang ang may problema dyan.
May nakita ba kayong mga loyalist at kakamping na naandon sa The Hague? Nasa paligid ng ICC? Nagwewelga doon? Nag-iingay doon? Na parang palengke? Nag-aaway doon? Nag-aagawan ng humba? Nagsisigawan? Nag-aaway-away? May nakita ba kayong loyalist at kakamping na gumawa ng ganon doon sa The Hague? Di ba wala? Mga DDS lamang gumawa noon dahil mga DDS lamang po ang sumusuporta kay Duterte at mga DDS lamang po ang namomroblema para kay Duterte. Yun ang realidad, Sasat, imulat mo yung mata mo. Huwag kang mang-gaslight, huwag kang mag-project, huwag kang manise. From the start, kayo ang sumuporta kung bakit ginawa ni Duterte ang ginawa niya. Inamin mo yan kanina, kahit may mga kapalpakan, kahit may mga mali. Kayo ang sumuporta, kayo ang nagparamdam na tama ang ginagawa niya kahit ang dami nang nakukumit na mali. Ngayon, kung bakit nandyan si Duterte sa ICC, kayo din ang may kasalanan. Hindi po ba alam naman natin pare-pareho, mga kababayan? Tignan niyo itong post ni RJ Nieto na dating DDS. Ngayon kasi tumahimik na siya, no? Pero ma-share ko lang sa inyo. Sinasabi niya dyan na kapag hindi si VP Sara ang tumakbo, iboboto niya si PBBM para lamang maprotektahan si Duterte. Yun naman ang nangyari, di ba? Si PBBM nung panahon ng eleksyon, reluctant siya na makipagtulungan sa ICC. Kahit nung nanalo na siya, reluctant pa rin siyang makipagtulungan sa ICC. Para sa kanya, dapat Pilipinas ang mag-handle ng problema ni Duterte. Yung mga EGK na yan. Pero anong ginawa niyong mga DDS kayo? At anong ginawa din ni Duterte kay PBBM sa presidente ng Pilipinas? Tinarantado nyo. Kung ano-anong sinabi nyo na below the belt. Kung ano-anong pangmamaliit ang ginawa nyo. Ngayon pa nga lang sa video ni Sasat, minaliit na. Minaliit na si PBBM. Narinig nyo naman. Sabi niya yung mga kakamping umaasa sa mga magulang. Nakikita sa mga magulang. Yun ang pagkakatanda ko, unawa ko. And then binanggit niya si PBBM. Umaasa daw kay First Lady Liza Araneta Marcos para isolve ang mga problema. Hindi ba pangmamaliit yon? Hindi ba pagiging judgmental yon? Pangmamaliit, no, sa presidente. At ganyan ang ginawa nyo nung nanalo si PBBM. Gusto nyo hawakan nyo siya sa liig. Gusto nyo pasunurin nyo siya. Gusto nyo gawin nyo siyang puppet. Hindi naman po pwede yun. Dahil may sariling utak yung tao. May sariling desisyon yung mama. At meron siyang sariling plano. Meron siyang gustong iiwan. Meron siyang gustong iwan ng legacy. Natatak Marcos Jr. Yun ang legacy ang gusto niyang iwanan. Pero anong ginagawa niyo sa kanya? Gusto niyo diktahan siya. Gusto niyo continuity. Kung ano yung ginawa ni Duterte, ipagpatuloy mo. BBM, yan ang gusto niyo eh. Minaliit nyo, kung ano-anong video ang pinalabas nyo, kung ano-anong pambabastos at pambabalahura ang ginawa nyo sa social media sa kanya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa kanyang pinsan. Minaliit nyo. Ang pakiramdam nyo, kahit meron ng bagong presidente, pakiramdam nyo, kayo pa rin ang powerful, kayo pa rin ang makapangyarihan, kayo pa rin ang dapat masunod. Yun ang ginawa nyo. Yun ang feeling nyo sa sarili nyo. Feeling entitled kayo, feeling kayo ang magaling. Kaya minamaliit nyo ang presidente up to now. Nakakulong na si Duterte, minamaliit nyo pa rin yung kaisa-isang tao na maaaring makatulong sa inyo. So, balik tayo. Nung election, si PBBM, sinasabi niya na hindi makikipagtulungan sa ICC. Reluctant siya. Gusto niya, bansa natin ang mag-handle ng problemang yon ni Duterte. Kahit nung nanalo na siya, nung unang taon, yun yung sinasabi niya. Pero anong ginawa nyo mga DDS? Tinarantado nyo sa mga maisog rally nyo. Binabastos nyo. Gusto nyo pang mag-withdraw ang AFP at PNP ng kanilang suporta sa Pangulo. Tinarantado nyo yung mama. Tapos ngayon, hinayaan na niya na mangyari ang dapat mangyari. Kasalanan pa rin niya. Kasalanan pa rin naming mga kakamping. Kasalanan pa rin ni PBBM. Kasalanan pa rin ng mga loyalists. Kami pa rin ang sisisihin. Again, from the start, kayong may kasalanan, kayong nag-tolerate, kayong sumuporta, kayong nagparamdam kay Duterte na tama ang ginagawa niya, kahit sandamakmak ang mali, kahit out of control na. Ngayon nakulong, hinabol ng ICC. Dapat ang sisihin nyo, yung mga sarili nyo, mga DDS. Kayo ang may kasalanan from the start. Sinubukang protektahan ng Pangulo
President Bongbong Marcos Jr., ang poon nyo. Yan naman ang plano nyo eh. Tignan nyo tong post ni RJ Nieto. Yan ang plano nyo, di ba? Isa yan sa mga reasons kung bakit gusto nyo manalo si PBBM. Nanalo si PBBM. Mapoprotektahan sana si Duterte at dito sana siya itatry. Dito sana siya lilitisin. Pero tinarantado nyo ang administrasyon ni PBBM, si PBBM mismo. Tinarantado nyo, binastos nyo. Kaya kayo ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung bakit nakakulong si Duterte, kayo ang may kasalanan. Ang dami pang DDS ang nambabaso sa mga ICC judge eh. Yung pag-aaway nyo sa malapit sa ICC, nakikita ng mga ICC judges yan. Yung paghabol nyo kay Las Cañas, may release na, may korte sa Davao na nag-release ng warrant of arrest. Nakikita ng ICC yan, hindi yan nakakatulong kay Duterte. So lahat ng nangyayari dito at nangyari kay Duterte, mga DDS ang may kasalanan. Kaya huwag niyong ibintang sa amin. Pero hanggang ngayon, ang taas pa rin ang tingin nyo sa sarili nyo. Ang tingin nyo pa rin sa sarili nyo, kayong magaling. Kayo ang dapat na namumuno. Kayo ang dapat na nasusunod. Bakit ko nasabi? Dahil yung presidente natin, bago ng presidente, imbis na irespeto nyo, minamaliit nyo. Binabastos nyo, binababoy nyo. Tapos kami pang mga kakamping ang sisisihin nyo. Iniba nyo na yung narrative nyo na kesyo kami ay nakikita sa magulang para lamang masuportahan yung narrative mo na dapat ang Pilipinas ay independent pagdating sa kaso ni Duterte. Julul. Nakakatawa ka, sasot. No? Buti may mga naniniwala pa sa'yo. Pakinggan po natin itong pangatlong parte ng video. Kaya, we have to go out, assert our independence, self-determination. Correct. Ninyo, binoto namin si Digong para ganyan ang gawin niya. O di, kung if you would put Digong on trial, then you put the millions of Filipinos who voted him into power trial. Kung ayaw ng mga Pilipino yung ginawa niya, bakit si Sara naging 32 million ng votes? Sige nga. Tapos iiwanan natin si Digong. Tapos sasabihin ng mga kakampings, why ang majority ng mga Pilipino has to bow down to the minority? Anong klaseng demokrasya yan? Tapos yung minority naman, wala naman silang matinong solusyon sa drugi. Una sa lahat, hindi ako naniniwala na sinabi ng mga kakamping na ang majority ay dapat mag-bow down, has to bow down sa minority. I don't think sinabi ng mga kakamping, no? Nang sa tingin ko, gawa-gawa lang niya yun, no? Kung meron siyang proof na sinabi ng mga kakamping, edi ilabas niya, pero hindi po ako naniniwala. Tapos, sinabi niya na hindi naman daw alam ng minority yung solusyon sa drogay. Well, yan nga po ang hirap sa kanila mga kababayan. Mapang-insulto, mapang-maliit, no? Ang tingin talaga nila sa sarili nila, sila lang ang nakakaalam ng solusyon. Sila lang ang may alam kung paano masosolve ang problema. Kaya nyo nga pinanalo si Duterte, di ba? Pero nasolve ba? Nasolusyonan ba? Di ba hindi? No? Hindi ba mga kababayan, hindi naman nasolusyonan? So, yan po yung problema sa kanila, mapang-maliit, mga kababayan. Tapos, sabi pa niya, we have to go out daw, assert our independence, self-determination, yung po yung natatandaan ko, di lumabas kayo sa kalsada, go out. Wala namang pumipigil sa inyo eh. Ginawa nyo na nga yan, halos isang taon ng 2024, sa maisog rally nyo, may nangyari ba? Di po ba wala? By the way, hindi po ako sure kung ito po ay old video, no? Or bago, no? But nevertheless, yung reaction natin ay reaction niya sa mga sinasabi niya. Kung yan ay old video at lumabas na sila, ano nangyari? May napalaba kayo? Doon sa panawagan mo, sasot na you have to go out, na ang mga Pilipino o yung mga DDS lang pala na dapat lumabas. Lumabas. O anong nangyari? Wala kayo na pala. Kasi hindi kayo ang majority sa totoo lang. Doon sa sinasabi niya na kung hindi gusto ng mga Pilipino ang ginawa ni Duterte, bakit daw nakakuha ng 30 million votes ang Sara Duterte? Talaga namang hanggang ngayon tulog pa rin si Sasot, no? Hindi pa rin niya nauunawaan or nare-realize na yung 30 million na yun ay combination ng loyalists at ng mga DDS at ng mga neutral siguro na bumoto kay Sara. Kaya 32 million. So dahil nakita na ng mga loyalists kung anong ugali nyo at kung anong ginagawa nyo kay PBBM na sinusuportahan nila, humiwalay na sila sa inyo. Hindi na kayo 32 million ngayon. Sa tingin ko nga, nasa less than 1 million na lang kayo dahil nung nag-boycott kayo o
or nag-unfollow kayo sa FB page ni Vice Ganda, from 20 million naging 19 million. So siguro 1 million na lang kayo or less than 1 million. Hindi kayo ang 32 million sasot. Yung 32 million ay combination ng loyalist, DDS at ng iba pang neutral na botante. Ngayon, hindi na 32 million yan. At ngayon, sinasabi mo, kung hindi gusto ng mga Pilipino yung ginawa ni Duterte, bakit nakakuha ng 32 million? Vote si Sara. Again, dahil magkasama pa noon ang loyalist at DDS, ngayon hindi na. Kaya wala ng 32 million. Plus, noong nakakuha ng 32 million si Sara Duterte, in my opinion, namamayagpag ang fake news, namamayagpag ang black propaganda, namamayagpag ang naratibo niyong mga DDS na paniniwala niyo ang mga tao noon, ang daming sumasang-ayon sa inyo noon, sumasakay sa inyo noon, at bumebenta ang inyong naratibo. In short, maraming naniniwala pa noon sa inyo. Maraming pang naniniwala sa inyo noon noong 2022, ngayon iba na. Ibang-iba na. Dahil from 2022 up to 2025 this year, ang dami pong nabulatlat. Ang dami pong nabulgar. Ang daming nalaman ng mga Pilipino, kaya yung mga Pilipino dismayado. Yung mga dating supporter ni Sara Duterte, hindi na sumusuporta sa kanya ngayon. Kaya nga bumababa ang kanyang ratings Hindi po ba mga kababayan? Ang dami nang nalaman ng mga Pilipino na kapalpakan ng Duterte administration. Na ang dami ng mga dating DDS ang nagsisi na sumuporta sila kay Duterte. Dahil ngayon, nalaman nila ang mga nalaman nila na na-miss nila nung panahon ni Duterte. Ang daming mga Pilipino ang nakarealize na mga fake news pala yung pinaniwalaan nila, black propaganda, pagpapabango lamang kay Duterte. Ngayon, natauhan na sila. So, wala ng 32 million sasot, sa totoo lang. Gumising ka na. Gumising ka na sa kahibangan na yan. Kasi kung marami kayo, di sana natupad nyo yung EDSA sa 4. Di sana napasunod nyo ang gobyerno dahil nagpakita kayo ng pwersa at dami. Kaso hindi Dinadaan nyo lang lagi sa technicalities Yung impeachment, dinaan sa technicalities. Na in reality, kahit mga dating Supreme Court justices at framer ng Philippine Constitution, ang nagsasabi mali ang naging desisyon ng Supreme Court. No? So, hindi kayo madami, sasot. Gumising ka na. Hindi na kayo 32 million. Kasi kung 32 million kayo, di sana yung Duterte nyo na ipanalo nyo. Kasi nilang bang pumasok si Marcoleta, si Bongo at si Bato. Yun lang. So, asa ng 32 million doon? So again, sasot, wag mong isisi sa mga Pilipino, sa mga kakamping, sa mga loyalists, ang nangyayari ngayon kay Duterte. Kung sino man ang may kasalanan dito at kung sino dapat sisihan, kayo yon, mga DDS, magsisihan kayo. Magboldyakan kayo. Sa bagay, ginagawa nyo na, nag-aaway-away na kayo. Nag-aaway-away kayo dahil sa mga kababawang rason. Hindi kaming mga Pilipino, wag nyo kaming idamay, wag nyo kaming sisihin, wag nyo kaming i-gaslight. Hindi kami may kasalanan sa mga nangyayari kay Duterte ngayon or sa mga Duterte, kayo yun. From the start, kayo yung nagparamdam sa kanya na tama yung ginagawa niya, kayo yung sumuporta sa mga polisiya niya, kayo ang nagpalakas ng loob niya, kayo ang nag-enable dahil todo suporta kayo. Kahit ang dami ng mga eksperto at mga personalidad at mga Pilipino mismo ang nagsasabi, may mali ang war on drugs. Ang daming nagko-call out, ang daming nagsasalita noon, nung kasagsagan ng war on drugs na sandamakmakang EJK. Ang daming nagsasalita, pero anong ginagawa niyong mga DDS kayo? Inaatake nyo yung mga nagsasalita. Minamalay nyo, binabastos nyo, binabaluhura nyo. Anong ginawa nyo kay former Senator De Lima, kay former VP Lenny, kay former Senator Trillanes? Anong ginawa nyo? Lahat yung tatlong yon sinubukan nyong ipakulong. Binastos, binalahura, ginawa ng fake news. Kay former Senator De Lima lang kayo nagtagumpay na naipakulong siya. Dahil ang mga ito nag-o-oppose sa polisiya ni Duterte. Kayo ang nagtanggol, sumuporta kay Duterte, at kayo ang nang-away at bumangga sa mga nag-o-oppose kay Duterte dahil may mga mali lang nangyayari. Kayo din ang nambastos, bumalahura at nantarantado na nag-iisang tao na maaaring makatulong sa puon nyo na si Duterte. Binastos nyo si PBBM. Up to now, binabastos nyo at minamaliit nyo. Gusto nyo pang patalsikin.
Feeling nyo kayo pa rin yung nasa kapangyarihan, kayo yung magaling, kayo yung dapat na nasusunod. Feeling nyo kayo yung matalino, magaling. Kaya minamaliit nyo ang Pangulo. Kaya hinayaan na lang niya na mangyari ang dapat mangyari. Kaya ayan, nakabilanggo si Duterte. At kayo din, ang mga gumagawa ng mga bagay-bagay ngayon, yung awayan nyo, yung paninisi nyo kay Kaufman, yung paninisi nyo sa mga, yung pambabastos nyo, pambabalahura nyo sa mga ICC judges, yung ginagawa ni Harry Roque na kudasya ng kudasya dyan, malapit pa mismo sa ICC, kayo din naman ang gumagawa niyan eh. So, in short, in reality, meaning, from the start, from 2015 or 2016 up to now, at hanggang sa kinabukasan, kayo ang may kasalanan. Kung sino man ang dapat sisihin dito, at kung sino man ang dapat na nag-aaway-away, kayo yon. Which is, ginagawa nyo na. Nag-aaway-away na kayo. Kasi miserable na kayo. Miserable na yung kampo nyo. Imagine, hindi lang si Duterte ang makukulong or maaaresto. Meron pang iba na mga sinusuportahan nyo rin. Imagine nyo kung paano pa kayo mas magiging miserable dahil dyan. Yan ang realidad ng kinabukasan nyo, mga DDS. Ang dami nyo binalahura at binastos eh. Dahil hindi kayo naniniwala sa kanila. Pinapaintindi sa inyo, mali yung ginagawa. Madugo, masyadong bloody. Hindi rin naman na-resolve ang problema sa Drogay. Hindi rin naman natupad ang 3 to 6 months. Aminado dyan si Duterte. At aminado siya sa mga kasalanan niya na sinasabi niyang mga EGK. Aminado si Duterte dyan. Kaya kayo na sumuporta, kayo na nagtanggol pumoprotekta, at kayo na nambastos sa Pangulo, ang may kasalanan. Kaya wala kayong dapat ibang sisihin, hindi mga kakamping, hindi mga loyalista, kundi ang mga sarili nyo. Yun lamang mga kababayan, salamat po sa panonood. Sana po may takeaways kayo sa video natin ito, at makapag-komento po sana kayo. Iiwanan ko lamang po itong suggestion na ito, advice na ito. Huwag po tayong gumaya sa mga DDS. Sa ugali nilang mata pobre, mapangmaliit, judgmental, bastos, cancel culture, at sumusuporta sa mali. Huwag po tayong gumaya doon, mga kababayan. Mas maging matalino tayong mga Pilipino para sa kinabukasan ng bansa natin. Salamat po sa panonood.